nagkapi ka cellphone tayo. Kunyari, cellphone ka na. Oo. Cellphone ni kan ba naman siya busy sa nakatawa. Nak, ilak ang pinto ha. Wa may mga bata diyan, naman nas gawas. Kasi eskwelahan mo. Hello guys. Late ning maniud to si ate. Ha? 13. Isa may birthday sa Agosto 13. Always, naka 1 million times. Wala kay ko niya nag-birthday Agosto 13 na. Pero di. Wala ka kinamdam. Basta subo sa imong chicken ha. Ikaw rin ang ito sa imong chicken ha. Kaya ma-enjoy niyo yung imong kao. Palit mo chicken. Fried chicken. Aron lagi makakausa. Iba naman. Gulay. Basta na po. Kain tayo guys. Hapon si ate ug sayo. Adi man ni panihapon paniud to ko man ni. Kaya wa man ni hikaw mo paniud to. Katugod man siya, katugod man siya kaadyo. Katugod di ka ganihan lang. Dami dyan ang luto ka sa init. Habang init, special ka. Bugnaw na, mura nag-hila sa baki, rang init, rang bugnaw na. Cellphone ko na lang akong gi-live guys, kay lubat man si ate. Ha? Very good ka, Jo. Wana anak na may isa, na kanang sa mo. Wa. Lahat nangyari lang dyan sa post house. Ilan sa inyong mamatay? O isang gabi. Kaya naman nagtira ng tabo. So ano? Sa poster. Balik ang practice sa tao na medyo gahi kay permi na lamang lugaw di man mabusog Ang post mo niyan. Mga digital na lang kasi. luya magbusog ng lugaw Ay, magkama si Pao. kan may gahi tutay pa Hindi naman po kung ano yung ibibigay ng project. If they know na kaya ko gawin confidently, if maganda yung storya, if maganda yung offer. And kasi sa mga project naman po, parang there's a lot of details behind it. Hindi lang storya, hindi lang ano. Yung parang kung mag-align lahat ng detalye nyo, Dapat na-feel ko yung bagyo sa shoot. So, ni mo mamunas, ay, Kasi di ba? talagang lumang Yan, house basa. or post-production as ano man yung kay mas kungit ka mo kasi mo shit Ako, isa na tama hindi ko eh. Kasi tumitingin ako. So, pero isa eksena, hindi ko alam Awak kung tadi sino masih siya tak. or what. Pero hindi ko na song eh. ari Pero naging comedy kasi, tumili talaga ako. Saka ako tumakbo palabas ng camera. Pero it's a
Kasi natanggabi magatas ha. Gatas ko kayo. Something sa Alice in Wonderland. Welcome anytime. Siya? Oh, house. Of course, Totoy Bato, gabi-gabi po yan, dito lang sa TV5, 7:15 PM Monday to Friday. Yes. Sama-sama po tayo. Please mag-spend ng pa-action mga gabi. Ayan. Ayan, Monday to Friday, 7:15 PM. Dito lang sa TV5 at syempre, malapit po ang Golden Scenery of Tomorrow sa Viva 1. And also, magkaka-concert po ang Viva Arcada sa Friday na sa Araneta Coliseum. So, kung wala pa po kayong tickets, go grab your tickets. Thank you so much! Artista. Daming projects. Artista mo na? Silent kasi, very talented. Kaya pero still, more projects na come through ng post kasi. Pag-ready na kayo Bia sa Benene. Pagkakuan, showing mo ang Post House sa August 20 in cinemas nationwide. Maganda po kayo ha, mababalik pa rin ang studios para sa pamilyang Pilipino. Julius. Julius, si Tintin. Julius Babaw, si Tintin verso ba? This is our chance to Pinoy microdrama is here, and it's big on the feels. Big on microdrama. Big on micro-meaning. Microdrama is big on Singapore. Watch now. It's the magic of second chances. Ang DJ Viva ng Bayan, DJ Alvarez. Sabay na lockdown na, ayan. Sa mga pusong nabilo, laro ang nakalagay pala siya. Mga pusong hindi ang eksikuto, iiyak sa musika ang mga pinagdadaanan. Ang payo ng mga eksperto at kaibigan. Hindi niya ngayon nagamit yung kanyang promotion at internet. Kung kailangan sumubok, pupunta ang mundo. There is people watching, no watching people. Kinsa di ay nang hingtanaw. Magparamdam ka naman para naman mayroon naman kaming comments dito. Lubat ang cellphone sa among ate. Mao na akong cellphone akong gigamit nag-live. Follow and subscribe now. Ungit na si imong chicken. Show ang official Facebook page ng Julie Sentintin para sa pamilya. Ang ay makagana? Mag-subscribe na rin sa aming YouTube channel. Choose Hindi Babaw ay YouTube channel. Christine Babaw official Facebook Ako man page. lang palit, manainit-init Luis pa. Babaw official Facebook page. Luis Babaw ang Vlogs. Bumukot ko dili ko Christine Babaw's channel sa YouTube. Instagram, TikTok namin. X, o dating Twitter account. At yan po ang isang oras na makabulungang kwentuhan. Para tinipuligtas at maging angato anumang oras. People in love and may God protective family homes. Ako si Mama Tintin. At ako naman si Taco Chicos. Kita-kita niyo bukas. Ito ay
Just fix. Come on. Catch the FIBA Asia Cup 2025. Hello! Si Gina. Si Gina day. Ina Gina. Hi Gina. Kamusta? Kumangyo na. Diha. Istorya lagi. Ina Gina. Kamusta? Janam mo kan Gina? Hi. Jang. Na. Gina. Nagtanaw ni mo. Ina nga maniud ko ta. Maniud to ta, Jean. Ina. Tanaw man siya. Tanaw siya sa atong live. Ito idol-dol aram makakita. Na dia. Aram makakita. Ha? Tug na wag hangin. Awa naman na. Nahitapat nimo. Layo naman ang hangin. Isamot mag-ngit-ngit. Dating subo ang gulay. Para sa akin ito, yung public service ay ang sincere, kami nandiyan sa karamdahan sa mabilisang paraan. Walang pagkagulangan, walang pinipili, at yung oferta ay walang nangyayari. Grabe ito sa Ungit na si imong chicken. para sa mga Ungit na si imong chicken. Aram ako ba? Labong init-init pa. Dili pa siya bugnaw pa. Kana dapitak sa unod. Kana. gusto mo bang magkaroon ng inspirasyon para gusto mo talaga umunta ang kailangan baguhin mo natin yung ating pag-iisip yung thinking natin kung ano yung pinanimosyon nga tama ba rin kaya kung ano yung pinanimosyon mo malawinaan yun sa buhay Sa kamukli kay kasi makeup kasi mong habon. Kuan lagi ni mamantika. Kaya naman ang butang grabe niya. mga programa papapanood ngayong Miyerkules sa 1PH alas 4 ng hapon Julius and Kevin alas 5 ng hapon Mukha ng Balita alas 5:30 ng hapon Oras sa Araw. Dapat ang balita para sa tao ay kadalasan hindi nila alam. Yapon. Kaya tayo mayroong Nihapon ta. pag-usapan natin yan dito sa mukha. Isa ko pa nang message. Nagsumbong sa Christine, Senado siguro. ang ilang napanigon na Pinoy mula sa Amerika. Pinag-initan lang daw sila May message na. dahil Gamit taglar ka lista dahil kaya di ta kita ko ay salamin. sa child pornography. Ana, man di man dala na ako salamin di ay. Sa Very good. sa Norte Cotabato. Sinunod Christine nag-message. ang Unsay message nimo 10? Ta. Why naka-charge sa sulod? Ako sipi. Tuloy-tuloy nga ang pamamahagi niya ng LTO at Okay, ra. schedule sa kanilang website. Pangarap ng marami na makapagtrabaho sa Amerika. Hi Jean, kamusta? Late nag-lunch si ate, kaya wahing kaon ganina. Sa pagdinig ng Senado, gusto nang wala itong katotohanan at napag-hospitahan lang sila. Para maging makabalita, may live report mula sa Senado. Sinulay Journal Mayroon. Ako na lamang ihuli, ano ka? Pops J. dumulog sa Senado ang ilang overseas Filipino workers na pinadeport mula Amerika at git nila wala ang basehan ng mga ipinaratang laban sa kanila at tila hindi sila nabigyan ng due process. Sa unang pagdinig ng Senate Committee on Migrant Workers ngayong 20th Congress, natalatan ang kaso ng 21 na seafarer na pinaratangan ng U.S. Customs and Border Protection na inakusahan sila kung may chat na may child pornography sa electronic devices. Pero paliwanag ng ilan sa kanila, hindi ito totoo. Huwag na ako nag-asawa ko, dad. Dinilit na anak niya ang litrato ng batang lalaki mula sa kanyang cellphone. Habang isa naman, talagang pinagbintangan Kapit lang na daw ng talaga, ilang man, mga yamen. kuha sa kanyang cellphone. Dahil sa naobserbahan kawalan ng due process, ipinaputo si Senator Tulfo sa DMW at OWA. Nihuli na ko dyan, alas 9 or alas 10, ngayon tapos ha. Pati rin ang pagsasampa ng protesta
Unidos. Sa ngayon ay pagpapatuloy ng komite sa pamamagitan ng isang technical working group at investigasyon ang issue nito. Narito ang bahagi ng pagdinig. Hello, people! Sino sila? Ah, si Lita. Sa US. Hello! Nandito sila mga bonus after makapagpagkaroon sila. Inom daw mo kang Lita, day? Lita, good yung anak niya, ang Linda. Inom daw ka? Napot siya, nagtanaw po siya. Kita sa Pilipino, pagkakitaan sa Pilipino. Sinabi na po na, bakit hindi na rin ako parehas lang naman tayong lalaki ito? Kasi ako subukan na ako. Napot siya, nagtaon ka. Pahungit na si mong chicken, bacon. Pahungit si mong chicken. Kanang banda nga ba yung Samantala, kanina ay na-over na rin ng DBM dito sa Senado ang 2026 National Expenditures Program. At ayon naman kay Senate Finance Committee Chair Sherwin Gatchalian, iimbitahan na rin daw sa isang hearing ang mga civil society organization, NGOs, at budget experts para makuha ang kanilang feedback sa national budget. And this will allow them to give us their feedbacks, their opinion, their analysis on the budget. Ipapayagan na karoon ng pagsisigil, especially sa PAICA. Including chat-chat at hindi nakalapag-usapan. Pag-3 paglansyahin naman ng mga kabatas ngayong hapon sa kanilang session ang magiging matrix sa ilalim ng Concurrent Resolution No. 4 o Budget Transparency. Kasama na dito yung kung paano ba i-upload yung digital copies ng mga importanteng dokumentong may kinalaman sa national budget. Pops J. Meron bukod sa Chacha, may nabanggit naman mga programa na hindi raw mapunduhan sa susunod na taon. Pops J, kasama dyan yung sinasabi ng AKA o yung ayuda sa Kapusang Kita program plus yung Chacha o yung shorter change. Ang nasabi kasi dyan ni Senator Sherwin, by principle, hanggat wala rin detalyadong plano. Kaya naman yung proposal mula sa Ejecutibo, hindi naman daw ito maaari kasi sa budget. Kaya yung mga paratang o yung aligasyon daw na magkakaroon ng personal insertions dito sa budget, hindi niya napapayagan mangyari yun. Pops J. Meron lumas daw ang Senado na tumanggap ng pagpamilya sa budget mula sa publiko. Yes, Pops J, kaya raw okay sa kanya at gusto lang matuloy yung sinasabing hearing kasama yung mga NGOs, CSOs, at mga budget expert para kung makita raw nila along the hearing na meron gustong isuggest na amending dito sa budget itong mga stakeholder na ito. Kaya yung mga eksperto ay magiging bukas daw silang tanggapin ito at tignan kung tama nga bang mainipan ang budget sa iba pang pangangailangan. Pops J. Meron ang patungkol naman sa sitwasyon ng mga OFW. Anong utos ni Committee Chairman Rafi Tulfo? Pops J, bukod doon sa inihingi niya ng legal action mula sa ahensya ng gobyerno, nagkaroon din siya ng babala dito na kung sakaling makita rin na mayroong maling paggasto sa pondo ng mga ahensya tulad ng OWA kaya naman DMW na hindi nagbe-benepisyo ang mga migrant workers sa OFW, ay maaari raw ipitin ng Senado ang kanilang budget. So kasama na dito yung pagsisiguro sa mga susunod na pagdinig, yung budget allocation ng mga ahensya kung napupunta ba sa tamang mga programa na benefiting ang mga OFW. Pops J. Meron yung mga napanipod dahil ang sabi nila napagpinta na lamang sila. Anong implikasyon nito sa kanilang kabuhayan? Pops J, naging emotional nga yung mga seafarer na nagbahagi kanina na lang kayang karanasan dito sa board deportation. Yung isa kasi ang nasabi niya, yung litratong sinasabing child pornography material ay picture niya na hinahalikan yung kanyang anak na lalaki. At nasabi pa niya siya raw ay sabihin na natin nasa honor roll bilang isang empleyado. So, mentally, emotionally, makikita yung naging negative impact nito sa kanila. At ang hinahanap nila nga ay yung justisya tungkol dito, Pops J. Meron itong mga napanipod, anong tulong ang pwedeng maibigay sa kanila ng gobyerno? Pops J, yung mga napag-usapan kanina, hindi lang daw para dito sa mga nakaranas ng deportation, kundi para sa lahat ng migrant workers at OFW. Dapat daw masiguro na merong assistance itong mga ito pagdating sa legal and financial assistance before, during, and even after ng kanilang mga kontrata. Kasama na rin dyan yung pagtitigin ng kung posible bang magkaroon ng mandatory hazard pay, lalo na rin para sa mga seafarer na mag-deploy sa high-risk area sa karagatan. Pops J. At sa ibang issue na rin mo, nagkakasagutan sa ilang issue ito sila Senate President Jesus Sotelero at Minority Leader Tito Soto. Kamusta ba sila ngayon? Oo nga, Pops J, kasi itong lumipas sa linggo, tila nagkaroon ng hituaan yung dalawa. Nag-express kasi si Senator Tito Soto na okay sa kanya yung charter trade at sinasabi niya sinusuri nga ni House Speaker Martin Romualdez. Pero ang pinaka-kondisyon niya dito ay under the circumstances na ipapasura na ng Korte Suprema with finality yung impeachment. So online sumagot si SP Chief Escudero ang nasabi niya nga na
Kinampihan daw ni Tito Sen na nga ang Kamara pagkatungkol sa impeachment laban kay VP Sara, pati ba naman daw ang charter change at ang naging hashtag pa nga daw dito, the Senate is not your playground, sabi ni SP Cheese. Pero kung hindi naman ni Senator Tito Soto, wala raw mga kinakampihan dito kundi ang konstitusyon lamang. At so far dito sa mga lumipas na araw sa kanilang sesyon, business as usual pa rin naman. Pero ano pang ilang malalaking issue ang nais talakayin ng Senado sa mga darating na araw? Bukas Fox J nakaschedule ang Senate Committee on Games and Amusement at asahan na natin itong online gambling pati na yung mga underlying pa na issue tungkol sa advertising nito. Yung sinasabing revenue na nakukuha ng bansa ay maaaring talakayin at makikita natin sa mga susunoding buko. Mauuwi ba ito sa banning o regulation? Fox J. Pero may naasahan ba tayo ng darating na malalaking personalidad dyan sa hearing tungkol sa online na gaming? Actually, hindi malabo kasi isa sa tinitingnan nila dito is yung possibility na ipagbawal na lalo sa mga endorser, lumapag ka nilang influencing pagdating sa paglalaro nga ng online games, online na casino or gambling. So maaari aabangan natin sa mga susunod. Kaubos si ate ng dalawang legs na chicken. Salamat po tayo dyan ng Mariman Reyes. Very good na nga mong ate. School principal sa Midsayat North Cotabato, pinagpapanood sa harap mismo ng pinapasukang paaralan. Ano nga dito sa mukhang na balita? Barilan na parang Barilan? Stilan. Yan na ang lagi ng mga tao ron. Tignan sa eskwelahan, nagdadaan ng baril. Lalo ng mga tao. Sinuri, Ulian ng mga bata. siniyasan. Ang resulta, super effective ang shield sa pagtatay ng bacteria at virus. Shield antibacterial soap, hindi ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, tinala ako sa Shield. Shield antibacterial soap, napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Ayon kay PCUP Commissioner Reynaldo P. Dalupo, madalas nilang makasama ang PCSO sa kanilang mga programa at proyekto. Nagpapasalamat siya sa PCSO lalo na kay General Manager Mel Robles dahil palaging katuwang ng PCUP ang PCSO sa paglilingkod sa taong bayan, lalong-lalo na sa mga mahihirap. Masabing nagpasalamat si Barangay Captain Danilo Singh sa ginawang pagbisita ng PCSO sa kanyang barangay. Sabi niya, ramdam na ramdam ng mga taga-Caloocan ang pagmamalasakit ng PCSO sa ginagawang pagbisita ng ahensya sa kanila sa araw ng mga puso. Samantala, ang PCSO ay ginawa na ng isang plake ng pagkilala ng nasabing barangay Galing sa dahil sa panapanasawan. partisipasyon ng ahensya sa ginawang health Wala na. Nakapagdala ng Ano ba yung kamay? 58 pasyente para sa medikal na konsultasyon at 53 naman ang nagpa-dental check-up, may kasamang tooth extraction at 15 pasyente ang sumailalim sa electrocardiogram o ECG. Tangol. Ang ginawang aktibidad ng PCSO ay isa sa mga programa ng ahensya para tulungan ang mga maralita at may sakit nating mga kababayan at alinsunod din sa tagubilin ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ang pangunahing prioridad ay ang kalusugan ng bawat Pilipino patungo sa bagong Pilipinas. Istoryahe, bongbong, istoryahe. Abog Pilipinas lagi. Mukha ng balita. Ikaw ay nakatutok. Pinagawala na ng bala ang isang principal sa Midsayat North Cotabato. Ang ganyan nangyari habang papasok siya sa eskwelahan. Para bigyan mo ang balita mo dahil sa mga nakakanta. Ito kasi kasama sa eskwela ang babaeng principal sa North Cotabato nang tambangan siya at pagbabarili. Nagulantang ang mga estudyante at guro ng Agricultural Elementary School sa Poblasyon 5 Midsaya nung matubayan ng walang habas na pamumuhay. Pasado alas 7 ng umaga nitong August 12, minawaniwan ng
ng 54 anyos na principal na si Arlene Alciba. Ang kanyang SUV nang hintuan siya ng magkaangkas sa motor na lalaki sa pinaulan ng bala. Naisiwang umis na po matapos ito sa tapat lang mismo ng paaralan na nangyari ang insidente. Kaya agad na natulungan ng biktima na nagtama ng gunshot wound sa iba't ibang parte ng katawan bago may sugatan. Pilit lumalaban para sa kanyang buhay ang biktima na isinakay sa tricycle. 8 basyo ng kalibre 45 na baril ang nareport sa crime scene. Ayon kay Brigadier General Daniel Abbas, Director ng Police Region 12, patuloy ang backtracking sa mga kuha ng CCTV sa lugar. Nakipag-ugnayan na rin sila sa 34th Infantry Battalion at DILG para sa malawakang checkpoint operations at pagtugis. Hinuli na naman ng Department of Education ang insidente at nananawagan na mapanagot ang mga suspect. Kabiraan ngayon ang operasyon ng mga otoridad para mahuli ang mga suspect na umarik sa biktimang principal. Mobile Train ay lamakandaan. Kaukaw sa imong habulha kaya atong punasan ang pagkakon. Pag-usapan po natin ang tema na ito sa North Cotabato kasama si Notay General Kaila Maganta. Kaila, nainig na ba ang mga otoridad at tungkol dito sa mga kung sino posibleng suspects pamamarin kay principal? Yes, bago tayo umere, Paksino, nakausap ko muli yung ating investigator on case simula sa Minsayaban PS at ayon sa kanila, patuloy pa sila sa pagkilala dito sa ating mga salarin kasi pagkaman may mga kuha Paksino ng CCTV, medyo malabo at itong ating mga suspect nung ginawa nila yung krimen, ibatot sila, naka-bonnet, naka-jacket at naka-mask. So, hirap pa talaga na makilala kung sino ba itong mga ito. At syempre, kasabay na rin yan, yung malawakan nilang pagpugis. So, sa pamamagitan ng checkpoints at pagharap dito nga sa iba't ibang daan yung sa lugar na pwede usutan ito ating mga suspect. Medyo malabo pa ang resulta ng investigasyon ng mga otoridad at wala pang kinibasyon na angulo. Kaila. Yes, medyo maaga pa rin kasi pag-susutan isipin natin na nagkakampon ng ito nangyari at yun nga ang kanilang ginagawa. Siyempre yung ating victim naman, mabuti at nakaligtas, hindi pa rin nila pa nakakausap. Kaya hirap sila na maka-establish pa talaga na angulo dito ang yes. Kaila, yung sa report ko, marami ka akong naka-witness ng pamamaril dito sa principal. Wala pa man lang Humot na. ng description. Umot na, di na amoy chicken. Information dito sa ating mga otoridad. Tinanong ko nga Paksino kung yung mismong pamamaril meron na bang lumapit talaga bilang testigo pero wala pa raw sa ngayon Paksino, official, wala pa silang nakikita, wala pang lumalapit at yung nangyari kasi ng Paksino. Bye guys! Humanamig kaon! Bye Bye-bye!